kapag lumuha daw yung lalaki habang naglalakad yung bride sa loob ng simbahan, isa lang po ang ibig sabihin daw, hindi malayo na sila'y magkakahiwalay. Meron daw pong sumpa. Alam niyo po yung sumpa? Dahil po sa dami po ng mga artista na kinasal, napansin po nila, yung mga nagkahiwalay na artista, bago daw po sila nagkahiwalay, yung lalaki, iniyakan niya yung paglalakad, paglapit ng kanyang asawa doon sa loob ng simbahan. Kaya nga po ako, pag napapansin ko na yung lalaki ay lumuluha na, ako po'y nag-aalala na at nagdadasal na ako sa Panginoon. Sinasabi ko, Lord, have mercy. Lord, tulungan niyo po ang mag-asawang ito. Sana naman po hindi sila makamuka ng mga iba sa showbiz sa pagkatapos silang kinasal. Ilang buwan, ilang taon lang nagkahiwalay. No? Pero marami daw po, napansin nila. Pag umiyak yung groom, hindi malayo, magkakahiwalay daw sila ng kanyang wife. Pero, meron ba talagang magagawa para hindi magkahiwalay ang mag-asawa? Meron ba tayong magagawa para mapanatili na tapat ang bawat isa sa kanilang buhay pag-aasawa? Para magtagumpay ang inyong kasal, dapat magpunuan kayo sa inyong mga pagkukulang. Kapag walang pagtutulungan, mamamatay ang pagmamahalan. Ang tunay na nagmamahal, tandaan niyo po, palagi niyang iniisip, paano ko ba matutulungan itong aking iniibig? So, mabuting asawa ay parang banal na espiritu. Dapat tumutulong siya sa kanyang asawa. Amen? Ang tanong, mukha bang Holy Spirit yung asawa mo? O baka naman, mukha siyang evil spirit? Ano po? Palagi ko pong sinasabi ito sa mga mag-asawa, kapag sila'y nag-aaway, isang susi lang para matapos ang away, mag-usap kayo. At kapag nagsasalita ang isa, makinig ka ng mabuti. Kaya nga po, para mawala yung inyong mga sakit ng loob, manatili kayong nag-uusap. Kapag hindi nyo na maintindihan ng bawat isa, umiinit na ang ulo ng bawat isa, hinto muna kayo. Time out muna. Pag malamig na, doon kayo bumalik. Mag-usap kayo muli. Mananatili lang kayong nagmamahalan kapag merong pag-uusap. Kapag walang pag-uusap, diyan nag-uumpisa ang pagkamuhi. Amen? At ang tunay na pag-uusap, nag-uumpisa hindi lang sa paggamit ng ating mga bibig, kundi sa paggamit ng ating mga puso. Amen? Huwag niyong kakalimutan ito. No marriage is perfect. Ulitin ko po, no marriage is perfect. Kahit na san kalupalop ng mundo maghanap, wala pong perpektong kasal. Walang perpektong pagsasama. Walang perpektong mister at misis. At yan din po ang madalas sa dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Dahil nag-i-expect sila, naghahanap sila ng perfection sa kanilang asawa. Kapag nag-disappoint na, umaayaw na. May isa lang pong paraan para maging perpekto ang inyong pagsasama. Ano ito? Yung kayo ay punuin ng grasya ng Diyos. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway ang bawat pagsasama ay maging masaya, maging payapa, maging perpekto sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Amen.